Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa geopolitical tensions sa maaaring makaapekto sa daloy ng kalakalan sa rehiyon. Sa huling araw ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit, nakaharap ng ASEAN leaders sa mga namumuno sa Gulf countries. Ito ang balita ni Nel Maribohok. The South China Sea and the Arabian Sea cover vital seabeds that serve as lifelines to regional and international commerce in both our regions. As such, it is necessary to provide the freedom of navigation to guarantee unimpeded commerce and to protect the marine environment through compliance with established international law, specifically UNCLOS. Dapat matiyak ang malayang paglalayag sa South China Sea at Arabian Sea sa gitna ng geopolitical tensions. Ito ang inihayag na posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpupulong ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN leaders sa mga pinuno ng Gulf countries na kinabibilangan ng Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait at United Arab Emirates. Ayon sa Pangulo, hindi dapat mahadlangan ng anumang tensyon ang malayang kalakalan sa mga rehiyon. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Pilipinas sa patuloy na military operations sa Gaza Strip. The Philippines is gravely concerned over Israel's ongoing military operations across the Gaza Strip, which have resulted in the continued rise of the death of civilians, including women and children, and further exacerbating the dire humanitarian situation on the ground. The Philippines calls upon all parties to adhere to their obligations under international law. Pinangunahan naman ni PBBM bilang chairman ang pagpupulong sa 16th Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA Summit. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. na siyang chairperson ng 16th BIMP-IAGA, malaki ang maitutulong ng cooperation initiative na ito upang maging maayos ang kalakalan at pamumuhunan sa mga lugar na higit na nangangailangan ng tulong sa riyon. Sa Pilipinas, tinukoy ang Mindanao at Palawan na mga lugar kung saan mabagal ang pag-unlad. Ayon sa chairperson ng Mindanao Development Authority na si Secretary Leo Tereso Magno na nasa ASEAN Summit, may aaprobahang $400 million ang Asian Development Bank o ADB para sa development projects sa bansa. They gave an amount during the meeting earlier and they committed for some funds, additional funds for our country to develop Mindanao and Palawan. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng gamitin ng Armed Forces of the Philippines ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS sa gagawing kamandag military exercise ngayong taon. Samantala, magiging malaking tulong sa deterrence sa Indo-Pacific region ang Operation High Mast na pinangungunahan ng British Royal Navy's Carrier Strike Group na maglalayag sa loob ng 8 buwan. Ito ang balita ni Benedict Samson. The deployment of the NEMESIS, which is the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System, is part of Kamandag. Opisyal nang binuksan kahapon ang taunang kamandag o ang kagapay ng mga mandirigma mula sa dagat sa naturang military exercise kabilang sa gagawin ng Philippine Marine Corps at US Marine Corps ang Maritime Key Terrain Operation, Coastal Defense at Live Fire Integration. Dito posibleng gamitin ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, mahalaga para sa mga sundalong Pilipino na matutunan ang paggamit ng makabagong gamit mula sa ibang bansa. Whether it will be fired or not depends on the actual situation or actual criteria that will be met on the day of the maritime strike demonstration. But the objective is to be able to maximize this particular training activity. Ayon pa sa Philippine Navy, malaki ang magiging tulong ng makabagong kagamitan gaya ng NEMESIS sa pagpapagting ng depensa sa ating teritoryo.
As we have mentioned before, we have already submitted to higher headquarters to include and to the Department of National Defense the list of essential or critical capabilities that the Navy or the AFP intends to have. And this is one of the capabilities that we intend to have. Samantala, noong Abril ay naglayag na ang United Kingdom Carrier Strike Group lula ng HMS Prince of Wales sa ilalim ng Operation HIMARS. Kasama ang Canada, Norway at Spain, iikot sila sa loob ng 8 buwan sa Mediterranean, Indian Ocean at Indo-Pacific region. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, malaki ang impluwensya nito sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. This is a very strong message by like-minded nations that would like to support the rules-based international order in the Mediterranean, in the Indian Ocean, and most importantly, in the Indo-Pacific region. Nakatakdaring magsagawa at lumahok sa bilateral at multilateral activities ang UK Carrier Strike Group, katuwang ang kaalyado nitong bansa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kwinestyon ni House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong ang resulta ng Pulse Asia Survey kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulso ng Bayan Survey ng Pulse Asia mula May 6 hanggang 9, 28% sa 1,200 respondents ang sang-ayon sa pagkasampa ng impeachment case ng Kamara. Samantalang 50% ang hindi sang-ayon. Duda ang kongresista na ito talaga ang asalamin sa pananaw ng publiko. Kaya paniniwala ng kongresista, hindi ito makakaapekto sa paghahanda para sa impeachment trial ni VP Sara. I personally do have some questions and doubts whether these survey firms and these survey results do actually reflect and mirror public sentiments, judging from the previous result of the elections. Nagtalaga ng tagapagsalita ang House of Representatives upang mapaigting ang laban kontra disinformation. Sa gitna ng mga kinakaharap na issue ng Kamara, si Attorney Princess Abante, anak ni Manila Representative Benny Abante, ang itinalagang spokesperson ng Kamara. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Ayaw talaga natin ng fake news, so kaya kailangan mas maging maayos yung mga pagpapaliwanag natin ng mga polisiya na binabalangkas ng Kongreso. Sa kauna-unahang pagkakataon, naglagay ng tagapagsalita ang House of Representatives. Siya si Attorney Princess Abante, anak ni Manila 6th District Representative Benny Abante. Naging 3-term councilor ito sa Manila City at tagapanguna ng Manila Public Information Office. Ayon sa abogada, sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng House of Representatives, kinakailangang mapaigting nito ang pakikisalamuha sa publiko. Itinalagang spokesperson ng Kamara si Attorney Abante para sa nalalabing panahon ng 19 Congress. Madami na kasi din tinatalakay ngayon ng mga issues ang Kongreso, the various committees. There's a need to strengthen the communication mula sa House to ensure yung tama at makatotohanang impormasyon ay naibababa natin sa mamamayan. Suportado naman ng ilang kongresista ang paglalagay ng tagapagsalita ng House of Representatives. Para maintindihan po nila kung anong mga issues na nangyayari po dito, kung ano pong mga ganap. So that can only be a positive. Epektibo ngayong araw ang appointment ni Attorney Abante bilang House of Representatives spokesperson. Samantala, hindi pa umano nito nakakausap si House Speaker Martin Romualdez. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi magpapatupad ng pagbabago sa health protocols ang House of Representatives sa ika-4 na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ito ay sa kabila ng mga napaulat na bagong pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang bansa sa Asya. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, kapansin-pansin na ang pagbaba ng COVID cases sa Pilipinas sa nakalipas na 5 buwan kumpara sa kaparehong panahon noong 2024. Patuloy din namang binabantayan ng House Medical Team ang sitwasyon sa loob at labas ng bansa. Maglalabas na lamang sila ng adjustments
kung kinakailangan. Paiimbestigahan ng Department of Justice o DOJ ang issue ng umano'y pagkakaroon ng mahigit sa isang passport ni Attorney Harry Roque. May posibilidad din na dumaan ng dating presidential spokesperson sa backdoor sa Southern Mindanao para makalabas ng Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento. Philippine passports, meron siya. 2 or 3 of them. Kaya alamin pa natin. May hawak umanong 2 hanggang 3 passport si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Ito ang inihayag ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Remulla. Ayon sa kalihim, ito ay pawang local of Philippine passports. Parehong regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar, or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya, hindi natin alam. Paiimbestigahan ng DOJ kung paano nakakuha ng ganong karaming pasaporte si Roque. Ang mga ito anya ang ginamit niya sa paglabas ng bansa kaya hindi nag-alarm sa immigration. Sa ngayon, mayroon ng formal na motion ng DOJ sa korte para ipakansila ang passport ng dating palace official. Papahalukay namin yan kasi hindi dapat ginagawa yan. So we are petitioning for the cancellation of his passport or passports kasi nga fugitive from the law na siya. Sabi naman ni Roque, fake news ang pinapakalat na impormasyon ng Marcos administration na mayroon siyang multiple passport. Mayroon anya siyang isang regular passport dahil ang isa pa niyang pasaporte ay wala ng blank pages. Ang passport na mayroon siya ay nasa Dutch government para sa kanyang asylum application. Dagdag pa ni Remulla, maaaring umalis ng bansa si Roque sa pamamagitan ng backdoor. Posibleng dumaan ito ng Southern Mindanao papuntang Malaysia gamit ang hawak niyang mga passport kaya hindi napansin ang pag-alis nito. Sa Tawi-Tawi dumaan yan. Tawi-Tawi. Malamang nagbangka o nag-speedboat papuntang Malaysia via Sipadan and Sabah. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magdaragdag ng 50 hanggang 60 e-gates sa mga terminal sa Ninoy Aquino International Airport. Ito ay resulta ng isinagawang inspeksyon ng Department of Justice sa NAIA Terminal 1 kaninang umaga. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, sa pamamagitan ng mga e-gates, mababawasan na ang human intervention sa pag-inspeksyon. Ang mga immigration officer anya ay doon na lamang sa secondary inspection kapag may mga pasahero na maaaring biktima ng human trafficking. In fact, yung mga napuntahan natin ibang lugar, like sa Hong Kong or Dubai, pag na-scan na yung passport mo, walk through ka na. Galakad ka na lang through it, titingin ka lang sa camera. Not guilty. Ito ang ipinasok na plea ng SUV driver na sangkot sa car crash accident o incident sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 noong May 4 sa isinagawang arraignment kanina sa Pasay City Regional Trial Court. Dumalo sa pagdinig ang mga magulang ng 4 na taong gulang na batang nasawi sa insidente. Gayon din ang ama ng overseas Filipino worker na nadamay. Naharap sa mga kasong reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injuries, and damage to property ang driver. Hindi na muna matutuloy ang demolisyon sa Mayhalige, Tondo, Manila. Ito'y matapos maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ang korte. Sa kabila nito, kanya-kanyang paghanda pa rin ang mga residente sa posibilidad na maaari pa rin silang mawala ng tirahan. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Lalaban po kami. Gagawa po kami ng paraan para humaba po ng humaba kasi lalaban po kami. Aalis o hindi, ito ngayon ang agam-agam ng mga residente sa Mayhalige, Tondo, Manila dahil sa nananatiling posibilidad na mawalan sila ng tirahan. Kanina, nag-issue na ng temporary restraining order ang Manila Trial Court na pansamantalang nakapagpatigil ng planong demolisyon para sa susunod na 20 araw. Ikinatuwa ito ng mga residente, ngunit suliranin pa rin kung ano naman ang kanilang gagawin pagkatapos ng mga araw na ito.
Si Nanay Cecilia, kahit 50 years ng residente dito, handang umuwi ng probinsya sa Bulacan upang doon na lamang manirahan. May plano naman po lumipat. Kasi nasa pag-uusap naman po yan, di ba? Humingi yung mga kasamahan po namin dito lang kung ilang araw na palugid. Siyempre, dapat din pong tuparin yun. Tapos, pag po, maglilipat na lang po. Ngunit si Nanay Regina, na 47 years nang nakatira sa Mayhalige, walang balak lumipat ng ibang lugar dahil plano niyang ipaglaban ang kanyang karapatan sa kanyang kasalukuyang tirahan. Paano po kayo lilipat? Hindi naman po kami binigyan ng resettlement area. Wala pong salita na bibigyan namin kayo ng lilipatan na maayos na pamamahay. Wala po. Higit 1,000 residente o humigit kumulang 250 mga pamilya ang maaaring mawalan ng tirahan dito sa Mayhalige, Tondo, Manila. Dahil dito nakaalerto ang Manila Local Government Unit sakaling magtuloy ang demolisyon at tiniyak nila na hindi nila pababayaan ang mga residente na maaapektuhan nito. As far as the LGU is concerned, siyempre ang kagustuhan ng mga LGU, mabigyan ho ng tamang relokasyon, mabigyan ho ng tamang benepisyo, mabigyan ng tamang compensation, kung ano man ang nararapat sa batas, ibigay ng itan. Dagdag pa nito, kailangan ang koordinasyon sa pagitan ng mga developer at lokal na pamahalaan upang makapagbuo ng maayos ng relocation projects. Anya, handa rin silang makipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, pati na rin Presidential Commission for the Urban Poor o PCOP. Inaasahan naman na magkakaroon pa muli ng susunod na hearing para naman sa paglalabas ng injunction mula sa korte. Ang injunction is also a parang TRO rin, kaya lang it will be a longer period. More than that. Yes, so Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos ni Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Henry Aguda sa National Privacy Commission na pangalanan ang mga kumpanyang paulit-ulit na lumalabas sa data privacy. Ayon sa kalihim, pwede anyang ipalabas sa mga telebisyon ang mga commercial na babanggitin ng pangalan ng mga kumpanyang repeat offenders ng data privacy. Layo nito na maparusahan ang mga lumalabag sa pagkuha ng personal na impormasyon ng publiko at upang magkaroon ng tiwala ang publiko na hindi sila maloloko lalo na sa cyberspace. Bahagi ito ng keynote speech ni Secretary Aguda kaninang umaga sa 8th Data Privacy Conference na isinagawa sa Parañaque City. Hindi bababa sa 27 kabilang ang 4 na bata ang sugatan matapos bumangga ang isang sasakyan sa mga tao sa Premier League Trophy Parade ng Liverpool Football Club. Ayon sa mga otoridad, tinitingnan nila ang insidente bilang isang isolated case at hindi terrorism act. Ito ang balita ni Jack De Ocampo. Sadly, at 6 o'clock this evening, as the parade was drawing in a collision with a number of pedestrians on Water Street in Liverpool city centre. Isang malagim na insidente ang yumanig sa Liverpool City matapos banggain ng isang sasakyan ang mga taong nagdiriwang ng tagumpay ng Liverpool Football Club sa kanilang Premier League Trophy Parade. Ayon sa ulat, 4 na bata ang kabilang sa mahigit 27 nasugatan matapos sumulpok ang sasakyan sa crowd sa Water Street. 2 nagtamo ng malubhang pinsala kabilang ang isang bata at isang matanda, habang 4 ang kinailangang iligtas mula sa ilalim ng sasakyan. On arrival, the crews were met with numerous injured people and 4 persons trapped under a vehicle. Our crews rapidly lifted the vehicle, removed 3 adults and 1 child from beneath, and passed them to our ambulance service colleagues. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad, subalit naniniwala ang Merseyside Police na ito ay isolated case at walang kaugnayan sa terorismo. Extensive inquiries are ongoing to establish the circumstances leading up to the collision, and it is vital that people do not speculate or spread misinformation on social media. I know that people will understandably
be concerned by what has happened tonight. What I can tell you is that we believe this to be an isolated incident, and we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism. Naaresto na ang 53 anyos na lalaking British na pinaniniwala ang nagmamaneho ng sasakyan. Nananawagan naman ang mga opisyal sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng footage ng insidente online upang hindi makaapekto sa investigasyon. Jack De Ocampo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat ikabahala ang viral video kung saan makikita na tila tinulak sa mukha ng kanyang asawa, si French President Emmanuel Macron. Nangyari ito pagdating nila sa Vietnam kahapon. Ayon kay President Macron, nagbibiroon lamang sila at hindi na dapat palakihin pa ang pangyayari. Nilinaw din niyang wala silang alitan ng kanyang asawa. Dumating si Macron sa Vietnam upang palakasin ang diplomatic at economic ties ng France sa dating kolonya nito. Je vais dire une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Nasa 21,000 na mga pulis ang ipinakala ng National Capital Region Police Office o NCRPO upang magbantay sa mga matataong lugar sa Metro Manila. Bukod dito, mayroong mga force multipliers mula sa local government units na tutulong sa pagbabantay. Ito ang balita ni Jed Neresina. Bali, yung training po nila is regular po. Meron sa ating po mga city police stations. Nagpapatraining po tayo para po mas updated po sila dun sa mga bagong batas na dapat nating ipatupad. Karagdagang pwersa katulong ng mga pulis. Ito ang trabaho ng mga force multiplier, gaya ng barangay police o tanod pati na rin ng mga security guard. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng National Capital Region Police Office o NCRPO, katuwang nila ang mga nabanggit sa pagbabantay ng seguridad at kaayusan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Dahil dito, tiniyak ni Major Asilo na may kaukulang trainings ang mga ito upang maging mas epektibo bilang bahagi ng security force at maging handa rin sa oras ng pangangailangan. Ganun din po yung gaya ng handcuffing techniques at saka yung mga defense tactics po. Tinuturuan po natin sila para kung sakali po na ang kabady po nila ay pareho din lamang po nila na tanods, is kaya po nila ipagtanggol yung sarili nila. Ganun din po is kaya po nila na i-maximize po kung paano yung kanilang capabilities po bilang barangay security force or TAN. Paliwanag pa ng tagapagsalita ng NCRPO, hindi sapat ang kanilang bilang para mabantayan lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Kaya sila nakikipagtulungan sa mga barangay police at civic groups upang ang mga ito ang maging first responders sa mga area na hindi kayang maabot ng mga pulis. Tinatap po natin sila para po magagamit po natin yung kanilang capabilities, yung kanilang kakayahan para po sa mga areas na hindi po naaabot or hindi po agarang mapupuntahan ng ating PNP, is nandun po yung ating mga force multipliers para sila po yung maging mga first responders po natin. Layon ng nasabing hakbang na maiparamdam sa publiko na ligtas sila dahil sa presensya hindi lang ng mga pulis sa kalsada, kundi pati na rin ng mga force multiplier na katuwang sa pagbabantay. Ayon sa NCRPO, walang hangganan kung kailan magtutuloy-tuloy ang recalibrated police visibility. Ngunit ayon kay Major Asilo, posibleng madagdagan pa ang mga pulis na ide-deploy sa mga susunod na araw. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Commission on Elections sa COMELEC sa mga kandidato at party list representatives na tumakbo sa midterm elections na magsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE. Ayon sa COMELEC, sa ngayon ay kakaunti pa lamang ang kanilang natatanggap. Inaasahan sa huling linggo, bubuhos sa mga submission bago ang deadline sa June 11. Paalala ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, may kaakibat na multa sa unang paglabag kung hindi magpapasa ng SOSE.
Kapag kayo po ay hindi nakapagsumite ng inyong SOSE, unang-una na sa mga nanalo po na kandidato, hindi po kayo makakapag-assume ng inyong office hanggat hindi po kayo nakapag-file ng SOSE. Posibleng mawala ng trabaho ang ilang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Samantala, inihayag naman ni Transportation Secretary Vince Dizon na ipapaalam na rin sa publiko ang mga alternatibong ruta kasabay ng implementasyon ng EDSA Rebuild Project. May iba-ibang mungkahi naman ang ilang senador kaugnay ng EDSA Rebuild. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. We're in the process of putting up more CCTVs na with AI capabilities para po mas malawak na yung range kasi there are still some areas na wala ko pang CCTV at hindi pa ma-monitor. So doon po namin i-augment yung mga traffic enforcers namin. Babawasan na ang human intervention o pakikialam ng mga traffic law enforcer sa paghuli ng mga motoristang may paglabag sa batas trapiko. Ito ang hangad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Paliwanag ni Attorney Victor Nunez, Traffic Enforcement Group Director 3 ng MMDA, hindi maiwasan ang arigluhan sa pagitan ng kanilang mga tauhan at mga traffic violator. Sa NCAP, matatanggap na lang anya ay notice of violation. Ngunit sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, kaugnay ng mga kasalukuyang issue sa transportasyon, nagpahayag ng pag-aalala si Senador Raffy Tulfo sa kalagayan ng mga traffic law enforcers ng MMDA. So therefore that means mababawasan din yung mga traffic enforcers. So ibig sabihin, will you retrench traffic enforcers? Kapag siguro po fully implemented at CCTV na lang ho lahat, pwede yung mabawasan talaga. So maraming mga traffic enforcers mawalan ng trabaho? Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagko-cover ng NCAP 350 something pa lang po. So hindi pa naman kaya i-cover the entire circumferential and radial roads which are under the jurisdiction of MMDA. Ngunit apela ng senador, maaari pang pakinabangan ng mga tauhan ng MMDA para matiyak ang daloy ng trapiko. Ayon sa MMDA, pwede silang italaga sa traffic management at hindi nabibigyan ng ticket sa panghuhuli ng mga violator. Para naman sa EDSA Rebuild, kinwestiyon ni Senador Raffy Tulfo kung bakit hindi pa rin na ipapaalam sa publiko ang mga alternatibong ruta na maaaring daanan ng mga motorista. Ito'y lalo't 2 linggo na lang ang nalalabi bago ang pagsasaayos ng EDSA. Tiniyak naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang agarang aksyon para rito. I think ang gagawin na lang po namin together with MMDA is we will show the routes very clearly in both map form, kamukha po nung nasa kamay nyo, at i-detalye yung turn by turn, kumbaga sa Waze, turn by turn na direction para dadaanan ng mga kababayan natin. At ito po ibibigay sa media at the latest by tomorrow. Pabor naman dito si Senador Grace Poe. Aniya, dapat maglunsad ang DOTR at MMDA ng agresibong public information campaign at huwag gulatin ng mga tao kaugnay sa mga dapat malaman sa pagsasaayos ng EDSA. Mariing inirekomenda naman ni dating MMDA Chairman Senator Francis Tolentino ang bahaging implementasyon at gabilang na konstruksyon ng EDSA Rebuild Project. Bagaman sinusuportahan nito ang pagsasaayos ng EDSA, dapat anya ay maingat ang pagpaplano para rito upang maiwasan ang matinding abala sa mga motorista, negosyo at ekonomiya. Maaari anyang hatiin sa 5 bahagi ang implementasyon ng EDSA Rebuild, partikular na ang mga bahagi ng lansangan ng Pasay City, Makati City, kabilang na ang Guadalupe, Ortigas, Cubao at Caloocan City. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain ng resolusyon si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez para hikayatin ang House Committee on Transportation na makapagsagawa ng investigasyon sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon sa kongresista, walang malinaw na panuntunan sa pagpapatupad ng NCAP. Hindi rin umano maayos ang lane markings at nakakalito ang road signs para sa mga motorista. May antala rin sa pagpapadala ng notice of violation, kaya nagkakapatong-patong ang penalties. This is not to say naman po
na yung NCAP is a bad thing. We laud it. Maganda naman po yung layunin ng NCAP. Ang problema lang po talaga yung implementation. At dahil wala pa rin pong, at least sa nakikita po namin, walang pagbabago yung implementation ng NCAP according to the MMDA, we think na dapat makita po natin sa hearing po siguro kung ano po yung status nun. Bibisita sa Russia ang State Security Minister ng North Korea na si Ri Chang-dae. Pakay nito na dumalo sa pulong ng mga security officials. Inaasahang makikipagkita siya kay Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu. Inaasahang tatalakayin sa pagpupulong ang susunod na hakbang ng mga North Korean troops, pati na rin ang repatriation ng mga labi ng mga sundalong nasawi at mga bilanggo ng digmaan. Tinawag ng North Korea na very dangerous o lubhang delikado ang Golden Dome Missile Shield Plan ni US President Donald Trump na layong armasahan ang kalawakan. Ayon sa Foreign Ministry ng Pyongyang, ang nasabing plano ay naglalagay sa panganib sa seguridad ng mga bansang may nuclear weapon. Inakusahan din ng North Korea ang Amerika ng pagiging desperado sa militarization ng kalawakan at pinuna ang posibleng pagsiklab ng global nuclear and space arms race. Mariin din kinindena ng China ang Golden Dome Plan ni Trump at sinabing binabaliwala ng Amerika ang global stability. Matagumpay na naisagawa ang unang concert ng Atin Ito kagabi sa karagatang sakop ng El Nido, Palawan kung saan nakiisa ang mga mangisda sa lugar. Samantala, maagang nagparamdam ang Chinese Coast Guard sa civilian convoy habang naglalayag ang mga ito sa West Philippine Sea para sa panghuling concert ng grupo. Mula sa West Philippine Sea, ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Magandang gabi, Ryan. Kumusta na ang sitwasyon dyan? Kailan inaasahang makakarating ang civilian mission sa Pag-asa Island? June, sa ngayon ay nakasyado pa rin yung dalawang Chinese Coast Guard sa magkabilaang bahagi nitong barko. At inaasahan merong adjustment doon sa pagdating sa Pag-asa Island dahil nga medyo binagalan yung takbo ng barko. Inaasahan bukas ng tanghali makakarating itong barko sa Pag-asa Island. Ilan lang ba yung pwede magsabi, oy, pwede ko ikwento sa mga anak ko. Alam nyo ba, nung araw makita ko ng barko, tumugtog ako para sa bayan, para sa mangingisda dito sa paligid, para sa mga sundalo rin na kasama natin. Siyempre, kanina nga nung nasa boat kami papunta dito, sabi ko, sobrang surreal nitong araw na to. I'm very, very happy. Sinabayan ng mga mangingisda ang mga kanta ng mga Filipino music icon na ni Noel Cabangon at Eve Dancel ng Sugar Free kagabi. Isinagawa yan sa gitna ng dagat habang nakadaong ang TS Kapitan Felix Oca malapit sa baybayin ng El Nido, Palawan. Para sa mga artist gaya ni si Eve Dancel, magiging makabuluhan ang kanyang ginagawa bilang artist sa mga ganitong klase ng programa at aminado ito na ngayon pa lang siya nakaawit sa gitna ng dagat. Kahit bahagyang nagparamdam ang ulan, subalit tuloy pa rin ang concert at tinapos ito bandang alas 10 ng gabi sa pamamagitan ng isang fireworks. Alas 12 ng madaling araw, nagsimulang maglayag ang TS Kapitan Felix Oca papunta sa pinakamisyon nito, ang concert sa West Philippine Sea sa may bahagi ng Pag-asa Island. Pero ilang oras lamang na naglayag ang barko, nagpakita na ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard. Ito ang CCG Vessel 3306 at CCG 21549. Bago mag-alas 8 ng umaga, nagparamdam ang isang CCG sa layong 6 nautical miles habang nasa layong 40 nautical miles pa lamang.
mula sa baybayin ng El Nido, Palawan ang barko. Ang ibig sabihin niyan, nasa loob pa mismo ng exclusive economic zone ng bansa ang barko. Pagkatapos ay ng 10 minuto, isa pang Chinese Coast Guard vessel ang nagparamdam na may distansyang 8 nautical miles. Nagpalitan pa ng radio challenge ang Chinese Coast Guard at ang escort na PCG vessel ng civilian mission. China has indisputable sovereignty over islands in the South China Sea and the adjacent waters. The so-called award for the South China Sea arbitration is illegal and inviolate. China neither accepts nor recognizes it. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 42.6 nautical miles northwest of El Nido, Palawan, Philippines. In accordance with the Republic Act 12064 or the Philippine Maritime Zones Act. Pagkatapos nito, hindi na nilumayaan ng dalawang Chinese Coast Guard ang pag-shadow sa barko. Hindi pa naman daw nakakaalarma ang ginagawa ng China sa ngayon. Tayo naman continue, resume pa rin naman tayo doon sa voyage plan natin approaching going to Pag-asa Island. Pero imagine 40 miles off pa lang tayo sa El Nido. Eto na, hindi pa naman, ang intent nun tayo pa lang yung ino-obserbahan nila tayo kung saan tayo anong destination natin. Siguro na-aware sila sa operation natin ngayon. Pero kapag mailalagay sa peligro ang kaligtasan ng mga pasahero, posibleng magkaroon ito ng pagbabago. Kung meron mang mga sinasabi nating dangerous maneuvers na, at syempre iiwasan natin yon at mag-e-evade tayo. Pero sa dulo, tutuloy tayo at sisiguraduhin natin na mission accomplished yung ating peace convoy, ano man ang gawin ng China. At sisiguraduhin din natin na pag nakita natin na parang meron na siyang ginagawang above dun sa ine-expect natin, we will see kung ano yung mga possible adjustments. Pero again, sa dulo, hindi tayo titigil hanggat hindi natin na aawit yung ating love song para sa West Philippine Sea at doon sa mga frontliners and yung mga iba pang tumitindig para sa ating karapatan. Pasado 2:00 ng hapon, isang Highlander surveillance helicopter naman ang namonitor sa lokasyon ng barko. Sabi ng atin nito coalition, sinabihan sila ng Western Command para dito. We were informed earlier today na ang Westcom ay magde-deploy ng surveillance aircraft para lang siguraduhin na ligtas ang ating misyon. Pero at least kampante tayo, alam natin na yung gobyerno natin ay talagang minomonitor yung ating mission para siguraduhin na ligtas hindi lang yung vessel pero lalo na syempre yung ating mga volunteers at pasahero nitong ating ship. Sa ngayon ay patuloy na nakamonitor itong dalawang barko ng Chinese Coast Guard at inaasahan natin gaya ng mga unang paglalayag ng atin ito coalition na hanggang makalabas ng 40 nautical miles yung barko ng Pilipinas ay hindi nila ito lulubayan. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Island o sa West Philippine Sea. Balik sa'yo. Meron bang gray ship ang China dyan na mataang kayo, Ryan? At kung sakasakali man halimbawa, wag naman sana maging agresibo ang China Coast Guard, atras ba talaga ang convoy na yan para sa seguridad ng mga nakasakay dyan? Sa ngayon, wala pa tayong namomonitor na gray ship dito. Pero sabi ng kapitan ng barko, dahil meron din silang diskresyon kung i-abort na yung mission kapag talaga nagkaroon ng mga dangerous maneuver na posibleng maisaalang-alang yung kaligtasan ng barko at ng mga sakay nito ay posibleng mag-iba nga yung kanilang ruta at i-abort na itong mission. Pero sabi ng ating coalition, hanggat maaari ay gagawin nila ang lahat para maisakatuparan itong kanilang layunin sa kanilang gagawing concert doon sa Pag-asa Island.
Alright. Ingatan kayo dyan, Ryan. Live na nag-uulat mula sa West Philippine Sea. Dumating na sa Qatar si Vice President Sara Duterte para sa isang pagtitipon ng mga Pilipino. Sa isang social media post, makikita sa mga larawan ng kasama ng Vice Presidente ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at si Senator Amy Marcos. Ang pangalawang Pangulo ay kasalukuyang nasa Qatar para sa iba't ibang Thanksgiving events na nakaschedule ngayong May 27. Kasunod nito ang nakatakdang pagbisita ni VP Sara sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Nahuli ng mga tauhan ng District Special Operations Unit ng Southern Police District ang 3 individual dahil sa pagbebenta ng matataas na kalibre ng baril. Ayon sa National Capital Region Police Office, isa sa 3 arestadong individual ay membro ng media habang ang isa ay kamag-anak ng natalong konsehal ng Makati City. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Dahil sa, of course, sa dedikasyon ng ating operatiba ng DSOU, tayo po ay nakahuli ng 3 suspect na involved po sa gun running activities, and of course na-recover natin sa kanila yung 3 high-powered firearms na 5.56 caliber at saka isang Glock at saka iba't ibang bala po. Oo, saan kaya? May lisensya? Yes. MBI ka ba? Hindi. Wala ko. Hello, may lisensya pa rin mo. Barila. Hindi na nakapalagpa ang 3 individual na ito nang arestuhin ang mga tauhan ng Southern Police District, District Special Operations Unit sa isang buy-bust operation sa Barangay Guadalupe, Nuevo, Makati City kahapon. Ayon kay National Capital Region Police Office Director, Police Major General Anthony Abirin, ang 3 ay hinuli dahil sa pagbibenta ng matataas na kalibre ng baril. Ibinebenta po nila ito online, and yun nga po, ito po yung naging produkto ng cyber patrolling natin at nakakita tayo ng ganito, and yun po, nakipag-engage po tayo sa kanila, and isang buwan nating nakipag-transact sa kanila until sa time na pumayag silang makipag-meet up. Sinabi ni Major General Abirin, 3 automatic na 5.56 na Armalite rifle at mga bala ang nakuha sa mga suspect. Bukod pa sa isang 45 pistol na pag-aari ng isa sa mga ito na sinasabing miyembro ng media. Sa particular na transaction na to, yung ibinebenta po nila ay sa 150,000 bawat piraso. Doon yung sa 3 Armalite rifles. And kung titignan mo, hindi lang 150. Kung sa ibang transaction po, mas mataas pa sa 150,000. Yung mga ganitong klase ng baril. Dagdag ni General Abirin, hindi lamang ito ang unang transaksyon ng mga suspect kaya't inaalam nila kung sino-sino pa ang kasabwat ng mga ito. Based po doon sa mga na-recover nating communication ay may mga previous po na transaction na naikasa nila, at iyon po ay isa sa mga iniimbestigahan natin kung sino ang mga kasansak nila at kung saan nanggagaling yung supply ng baril na ibinebenta po nila. Ang fully automatic na 5.56 Armalite rifle ay ipinagbabawal sa mga sibilyan. Tanging ang mga law enforcer lamang ang pinapayagang magmay-ari nito. Hindi po basta-basta nakaka-avail po ang isang ordinaryong mamamayan na magkaroon po ng ganyang klase ng baril. At of course may panuntunan po yung Firearms and Explosive Office kung sino lang po yung pwedeng maka-avail po ng ganyang klase ng baril. Ang 3 suspect ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law in relation to 7166 o gun ban at COMELEC Resolution 11067 o Omnibus Election Code. Babala ng NCRPO sa mga bumibili ng mga iligal na armas. Maaari silang makasuhan at makulong kung mahuhuli ng mga otoridad. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-usap na ang Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI sa Department of Health. Kaugnay ito ng balanse na dapat maibalik sa kanila sa ilalim ng programang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients
Ito ang balita ni Mia Alonzo. Sabi naman ng Department of Health, okay na. No? So, yung aming initial na inabol niyan is Batangas Province at saka dun sa isang group of hospitals na worth less than $1 billion lang yun. Nangako ang Department of Health na aayusin nila ang mga nakabinbing bayarin ng ilang pasyente na gumamit ng guarantee letter mula sa mga natalong kandidato sa katatapos na eleksyon. Ito ay sa ilalim ng programang Medical Assistant for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Ayon kay Private Hospital Association of the Philippines o PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, tinatayang kulang 1 bilyon ang hinahabol ng ospital sa Batangas Province at ng ilan pang grupo ng mga ospital sa bansa. Ang concern namin ngayon is sana mapabilis yung payment, yung MAIFIP, yung relief, ano? Kasi supposedly it should be paid within 60 days from the filing of the claims sa Department of Health. Usually within 60 days. Yung iba kasi, sabi nila, pagkakautang pa ng MAIFIP 2023, 2024. So medyo yun ang ano. But then, sabi naman ni Yusek, by next week or this week or next week, mababayaran na lahat yan. Ang MAIFIP program ay may budget allocation ng pamahalaan. Kaya kahit matalo pa ang sinumang kandidato, ay maaari pa itong maihabol. There is another one kasi yung GL na issued ng ating mga hindi lang congressmen, ano, mayor, vice mayor, governor, mga iba't ibang politicians na under their names, ano, under the offices. Meron silang foundation, meron silang mga organization under na sa kanila. Yun ang medyo delikado. Ayon sa PHAPI, talagang nangyayari ang ganitong bagay. Samantala, bukod sa MAIFIP na programa ng DOH, may programa naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na AICS o Assistance to Individual in Crisis Situation na maaaring lapitan ng mga nangangailangan. Ang DSWD ang sole na nagpapatupad ng assistance to individuals in crisis situation. There may be some referrals from local officials. We accommodate those similar to our accommodation to walk-in clients. But everything, either walk-in or referral, follows the procedures as prescribed under our guidelines. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpulong ngayong araw ang ilang convenors na Mayors for Good Governance na kinabibilangan ni Pasig City Mayor Vico Soto, Quezon City Mayor Joy Belmonte at Baguio City Mayor Benjamin Magalo. Sa isang Facebook post ng grupo na pag-usapan ng 3 alkalde ang nakaraang halalan at ang kanilang paghahanda sa kanilang bagong termino. Tinalakay din ang pagpapalakas pa ng grupo ng mga alkalde pati ng kanilang mga LGU na nagsusulong ng good governance at ang pagsusulong ng mga advokasya nito. Ang Mayors for Good Governance o M4GG ay grupo ng nasa 100 mga alkalde na nagsusulong ng malinis na pananalapi, integridad at pananagutan ng mga nanunungkulan sa pamahalaan. Niyanig na lindol ang probinsya ng Quezon kaninang tanghali. Naramdaman din ito sa Metro Manila at ilang pang kalapit probinsya. Ito ang balita ni JP Nunez. 12:17 PM kanina, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na nakaranas ng 5.1 magnitude na lindol ang bayan ng General Nakar sa Quezon. Ayon sa PHIVOLCS, tectonic ang origin ng lindol na mayroong lalim na 6 na kilometro. Naramdaman din ang pagyanig sa mga kalapit na probinsya. Sa Rizal, ibinahagi ng lokal na pamahalaan ng San Mateo at Taytay ang ilang mga larawan ng paglabas ng mga empleyado mula sa Municipal Hall. Sa Metro Manila naman, nagpatupad ng ilang minutong tigil operasyon sa buong linya ang LRT1, LRT2 at MRT3 upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Mayroon ding mga eskwelahan ang nag-anunsyo ng kanselasyon ng mga pasok.
Ang Our Lady of Fatima University, pinauwi na ang kanilang mga estudyante sa mga campus ng Valenzuela, Quezon City, Antipolo at Laguna. Ipinagpaliban na rin sa June 3 ang kanilang final exams. Ang Polytechnic University of the Philippines naman, simula 1:15 PM, kinansila na rin ang pasok ng mga estudyante at trabaho ng mga empleyado. Nagpatupad din ng mandatory evacuation sa ilang mga opisina ng gobyerno. Pinalabas kanina ang mga tao mula sa Palasyo del Gobernador kung nasaan ang opisina ng Commission on Elections o COMELEC sa Maynila. Gayon din ang mga tao na nasa loob ng House of Representatives sa Quezon City at Senate Building sa Pasay City. Matapos ang lindol, ibinaba rin ng PHIVOLCS sa 4.6 magnitude ang naranasang lindol sa General Nakar, Quezon. Pinag-iingat naman ang publiko dahil sa posibilidad ng mga aftershock. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Apektado ngayon ang taniman ng palay ng mga magsasaka sa Bulacan. Bunsod ito ng kawalan ng tubig sa mga sakahan mula nang masira ang isang rubber gate ng Bustos Dam. Humingi naman ng palugit na 1 buwan ng National Irrigation Administration para matapos nila ang paglalagay ng paghaharang na sheet pile sa nasirang rubber gate. Ito ang balita ni Nestor Torres. Mula nung masira yung dam, apektado kami. Tansya ko mga 80%. Kasi marami kasi nakatanim eh. Halos yung iba dito, mayroon ng sambuan. Ako, nung Sabado ako kahuli-huli. Siyempre, kailangan ng tubig. Papasabog ng pataba. Problemado ngayon ang mga magsasaka sa Bulacan dahil wala na silang supply ng tubig na natatanggap mula sa National Irrigation Administration o NIA sa Region 3. Ayon kay Roberto Hernandez, Pangulo ng Bulacan Provincial Agriculturist and Fisheries Council, ang pangunahing apektado ay ang mga magsasaka sa South at North Main Canal, kabilang dito ang bayan ng Bustos, Laredel, Poombong, Bulacan, Hagunoy, Pulilan, Pandi at Bukawi. Ngayong third cropping period, marami sa mga magsasaka ang hindi makapagpasabog ng pataba at makapagsaka dahil kapos sila sa tubig. Umaasa na lang umano sila sa ngayon sa konting daloy ng tubig mula sa ilog at tubig ulan. Kasi kawawa kami, kasi pinag-take crop kami hanggang sa pinapirma namin si Governor lahat. Kompleto kami ng dokumento kasi. Yan, nasira yung dam. Wala tayong magagawa. Talagang, bigayan na lang. Gagawa na lang tayo ng pamamaraan. May mga water pump akong pinahiram sa mga magsasaka. Sabi ko, yung crudo, kanya na. Nitong May 23, sinimulan ng NIA ang paglalagay ng copper dam na magsisilbing harang sa tubig sa nasirang rubber gate number 3 ng Bustos Dam. At para makarating ang mga steel sheet pile at mga sandbag dito sa nasirang rubber gate sa Bustos Dam, kinailangan pa ng NIA na maglagay ng access road para mapabilis ang kanilang mga paggawa. Kasi matagal yung procurement natin, so it will take time. So ang immediate measure para ma-safeguard natin yung structure is maggawa ng copper damming dun sa bay number 3. So it will safeguard the structure at the same time mapapataas natin yung elevation ng Bustos para makapag-irrigate tayo. Inaasahan naman na sa June 23 ay maaari nang mabigyan ng supply ng tubig ang mga apektadong sakahan sa Bulacan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inirelease ng Wish 1075 ang pinakabagong Wish-exclusive performance ng rising indie artist na si Yang Kai. Tampok sa pinakabagong performance ni Yang Kai sa Wish Bus ang kanyang single na Wildflower. Noong nakaraang buwan, inilabas na rin ng Wish 1075 ang exclusive performance nito para sa kanyang hit music na Blue, na ngayon ay mayroon ng 1 million views and counting. Samantala, magpi-premiere na rin mamayang gabi ang debut ng Wish-exclusive performance ng nag-iisang Divine Diva na si Sasha Padilla. Mapapanood ang exclusive performance ni Sasha Padilla para sa kanyang kabiyak single sa Wish 1075 YouTube channel ng alas 9 ng gabi.
Humakot ng parangal ang American singer-songwriter na si Billie Eilish matapos na dominahin ang 2025 American Music Awards. Bukod sa kanya, ilang pang artist ang nagwagi ng award sa EMAs. Ito ang balita ni Johan Nano. Muling binigyang pagkilala ang ilang natatanging American artist and singer sa katatapos lamang na 2025 American Music Awards. Dinomina ng musician at singer-songwriter na si Billie Eilish ang AMAs ngayong taon matapos na humakot ng awards sa 7 kategorya kung saan siya nominado. Tinanghal si Billie Eilish bilang Artist of the Year, Album of the Year, Favorite Touring Artist, Female Pop Artist, Favorite Pop Album. Gayon din ang Song of the Year at Favorite Pop Song dahil sa kanyang hit song na Birds of a Feather. Samantala, ginawara naman ng Lifetime Achievement Award ang legend British singer-songwriter na si Rod Stewart. Binigyan naman ng Icon Award ang All For You hitmaker na si Janet Jackson. Habang nanalo rin ng 2 awards si Beyoncé. Ito ang Favorite Female Country Artist at Favorite Country Album para sa Cowboy Carter. Samantala, pinarangalan rin bilang favorite music video ang Die With A Smile smash hit nila Lady Gaga at Bruno Mars. Habang winner rin bilang favorite dance and electronic artist si Lady Gaga at favorite male pop artist naman si Bruno Mars. Itinanghal naman ang New Artist of the Year si That's So True hitmaker Gracie Abrams. Bukod sa kanila, ilan pang American singers ang binigyang pagkilala sa AMAs, gaya nila Kendrick Lamar, The Weeknd at Eminem. Ilang non-American artists rin ang binigyan ng award, gaya ng Colombian singer-songwriter na si Shakira na nanalo sa Favorite Latin Song category. Kinilala naman bilang favorite K-pop artist ang BTS leader na si RM at ang South African singer-songwriter na si Tyla na winner naman bilang favorite Afrobeats artist. Ang American Music Awards ay isang annual event kung saan bawat nominado ay nagwawagi sa pamamagitan ng pagboto ng fans. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hanapin ko lang. O may inahanap si Monica ang babatiin niya eh. Oo, sandali. Ano ba nagsimula ang letter niyan? So, hanapin ko. Sige. Sige, Pero batiin. mag-shoutout na tayo sa ating mga kausi ngayong araw. Yan, ngayong araw po ay Martes na po pala. Salamat po at shoutout kina George Malyanao, Warlito Duque at Malyong Ong. Yan. At kay Ricardo Rosada, Jose Naife, Linda Roon, at ito nahanap ko na happy viewing po kay Kathleen Zell. Maraming salamat sa panonood, pati na rin sa mga kasama mo dyan sa bahay. Maraming salamat po. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po itong muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Roma 14:22 na nagsasabi, ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.